Ang kwento ay nagsisimula kay Sato, ang nag-isa at malungkot na estudyanteng high school na pagod na sa buhay na kanyang ginagalawan. Iniisip niya sa sarili, paano ko sana matatapos ang paulit-ulit na rutinang ito at ang mundong ito ay magkalamat at mapalitan ng isa pa. Nanaisin niya ang isang makabayani at kahangahangang pangyayari sa kanyang buhay para makatakas dito. Pero biglang tumigil siya sa pag-usap sa sarili nang marinig ang patak ng ulan. Agad siyang nagmadaling pumunta sa library para kunin ang kanyang payong at umuwi. Pagkatapos ay naalala niya na wala pala siyang payong mula sa simula. Nagbulong siya sa sarili sumpay ng malas na ito. Automatiko akong madedestino magpakailanman, na para bang ang pag-iisip ng kapalaran ang maghihintay hanggang humina ang ulan. Habang siya ay nakatayo at naghihintay na humina ang ulan, pumasok si Inokia na isang sikat na schoolgirl, sinundan ng isang binatang si Rio. Nagtanong si Rio ano ang nagdala sa iyo rito, umalis na ang lahat at nag-iisa ka pa rito. Sinabi ni Sato ang problema niya at nagsabi wala akong payong kaya hindi ako makaalis. Naghihintay ako dito hanggang humupa ang ulan bago ako umalis. Kaya iniabot sa kanya ni Inokia ang ekstrang payong at sinabi halika kaibigan, sumama ka sa amin at lumabas silang tatlo mula sa paaralan na magkasama. Nag-uusap habang naglalakad at namangha si Sato. Paano nangyari na dalawang pinakasikat na mag-aral sa paaralan na nakikipag-usap sa akin na may ganoong paggalang, kilala sa kanilang tagumpay, kasikatan at kababaang loob. Tunay kong ninanais mamuhay tulad nila. Pero biglang huminto si Rio at sinabi naririnig ko ang sobrang lakas na tunog ng kampana sa aking tenga. Narinig din ni Inokia ang parehong tunog, kaya nagtataka silang tumayo ng magkakasama. Sumagot si Sato tunog ng kampana ang sinasabi ninyo, pero wala akong naririnig. Pagkatapos may hindi inaasahang nangyari, isang magic circle ang nagsimulang mabuo sa ilalim nila at bigla silang dinala palayo mula sa lugar. Isang tinig ang nagsabi to ang iyong hiniling na nagkakatotoo ngayon sa harap ng iyong mga mata. Nang muling dumilat sila, nakita nilang nasa isang marangyang royal palace sila, puno ng mga sundalo at nakatayo sa harap ng hari ng lupain. Impulsibong nagtanong si Rio nasaan tayo at paano tayo napunta rito ng walang babala? Sinubukan silang kalmahin ng hari at sinabi huminahon kayo at ipapaliwanag ko ang lahat sa inyo. Pero galit na sumagot si Rio, hindi kami kailangang magpahinga ngayon. Gusto naming malaman ang lahat ng detalye ng tumpak. Sa sandaling iyon ipinaliwanag ng hari. Ang aking bayan at ako ay kasalukuyang inaatake ng Demon King at ng kanyang mga kaalyado. Napabawi namin sila gamit ang aming mahika. Pero hindi magtatagal ang sitwasyong ito. Kaya kayo ang aming sinumang bayani upang iligtas ang aming mundo. Gayunpaman ang ating mga bayani ay may magkakaibang opinyon, bawat isa ay may ibang pananaw. Naniwala si Ryu na ang pagsama sa kanila ng walang pahintulot ay isang hindi mapapatawad na kasalanan. Habang si Inokia ay masayang makalaya mula sa kanyang dating responsibilidad at naramdaman na mas maganda ang lahat. Si Sato naman ay hindi makaintindi sa nangyayari at nakatayo lamang. At nagsabi kayo ba ang mga pinili? Totoo na pinili ninyo kami mula sa 7 bilyon na tao sa planetang ito. Kaya ang aming kapangyarihan ay dapat walang hanggan. Pero galit na pinutol siya ni Ryu at nagsabi sandali tigilan natin ang kabaliwan na ito. Sumagot ang hari, maghintay mga kaibigan ang pagpasok dito ay hindi tulad ng paglabas at kailangan ninyong tapusin ang misyon na kayo ang dumaan dito at sirain muna ang Demon King. Muling nagalit si Ryu at sinubukan siyang pakalmahin ni Sato. Kaibigan, tingnan mo sa paligid puno ito ng mga gwardiya. At kung magsalita ka o gumawa ng kahit ano na hindi nila gusto, hindi nila tayo patatawarin madali lang para sa kanila na patayin tayo. Na parang wala lang naunawaan ni Ryu ang sitwasyon at pinayagan ang mga bagay na magpatuloy ng maayos. Nagpatuloy ang hari sa pagsasabi sa kanilang ilaan nila ang panahon dito at susubukan naming maghanap ng paraan para ibalik kayo sa inyong mundo. Kaya huwag kayong mag-alala. Iba ang oras dito kaysa sa totoong mundo. At kahit ilang buwan o taon pa ang lumipas, hindi mapapansin ng inyong mga tao ang pagkawalan ninyo. Idinagdag pa niya narinig ninyo ang tuod ng kampana bago kayo dumating, hindi ba? May nagtanong sino ang tatlong ito. Sumagot si Sato, hindi ba wala akong narinig? Napasok ko kayo ng aksidente nang hindi nakaririnig ng anumang bagay. Sa sandaling iyon napagtanto ng lahat na aksidenteng nakasama si Sato sa Magic Circle. Ngunit hindi na iyon mahalaga at dinala sila sa Magic Crystal upang sukatin ang kapangyarihan ng bawat isa. Sobrang excited si Inokia, hindi tulad ng dalawang binatang hindi nakakaintindi. Inilagay ni Inokia ang kanyang mga kamay upang sukatin ang kanyang lakas at lumabas na mayroon siyang Rare Thunder Magic na pinakamalakas sa aspeto ng pag-atake at rebound. Nasa rurok siya ng kaligayahan.
At sinabi, "Hey Rio, ikaw naman." Inilagay ni Rio ang kanyang kamay at nagulat ng matuklasan na may light magic siya, na kayang sirain at pumatay ng mga demonyo ng madali, at pati ang kakayahang lumikha ng mga armas mula sa wala. Sumunod si Sato, at nang inilagay niya ang kanyang kamay sa kristal, biglang nagliwanag ito ng berde. Nagulat ang assistant at mabilis na sumigaw, "Dali, dapat ihiwalay ang binatang ito sa kanyang tahanan at huwag ipaalam sa sinuman ang mahikang taglay niya." Hindi maintindihan ng sinuman ang nangyayari, at pagkatapos dinala sila palabas ng lugar, kalaunan tumindig ang leader ng mga hukbo upang alamin ang uri ng mahika na mayroon ng bawat isa. Gayunpaman, ayaw nilang isiwalat ang mahika ni Sato. Kaya sinabi nila na ang binatang ito ay naparito ng aksidente at hindi katanggap-tatanggap. Kaya hiniling nila sa kanya na itigil ang usapan. At bago umalis, binigyan si Sato ng isa pang gawain. Nagtanong siya ng nakangiti, "Ano ba ang ibig sabihin ng mahikang ito? Ang berdeng kulay ba ay tanda ng Bismagik o ano?" Nagulat si Rose nang marinig ang tanong. Kaya bigla siyang lumapit mula sa karamihan at hinawakan siya at sinabi ang binatang ito ay mula rito at ron. "Ako mismo ang gagawa sa kanya bilang isa sa aking mga sundalo at sasanayin siya sa pinakamatitinding laban." Nagtataka ang ilan kung ano ang nangyayari dahil ang bayani ay hindi naman dapat ang siyang nagpapakita ng kakayahang pumatay ng mga demonyo. Pero ipinaliwanag ni Rose na ang berdeng kulay ay tanda ng healing magic, isang napakahalagang mahika para sa paggagamot ng mga sugatan at may malaking halaga sa mga susunod na laban. Habang pinag-usapan si Rose, kilala siyang nakakatakot at sobrang istrikto sa pag-ensayo. Pinipilit niyang sanayin ang mga sundalo sa pinakamalupit na paraan para maging handa sila laban sa mga demonyo. Si Sato naman ay balisa at litong-lito. Hindi niya maintindihan ang lahat ng nangyayari at hindi niya rin alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Lumipas ang mga araw at kinabukasan ng umaga, nagising si Sato sa isang taong nagsabi sa kanya na may naghihintay sa labas ng bahay para makipag-usap. Nang lumabas siya, nakita niya sina Rio at Inokia na naghihintay sa kanya. Parehong elegante at maayos ang itsura nila, kabaligtaran ni Sato na mukhang balisa at walang gana. Makalipas ang kaunting sandali, sinimulan ni Rose ang mga training sessions. Nakangiti siyang nagsabi, "Sige, simulan na natin ang training." Nagtanong si Sato na may gulat, "Bakit ka galit? Hindi ba ikaw ang nakulong dati?" Iniabot sa kanya ni Rose ang isang notebook para isulat ang kanyang mga obserbasyon at nagsimula ang unang pagsasanay sa pagbabasa ng libro. Kahit hindi niya maintindihan ang wika, noong una nagamit niya ang translation magic para maintindihan ng lahat. Ipinagpatuloy ni Sato ang kanyang pag-aaral tungkol sa iba't ibang uri ng mga demonyo, ang epekto ng bawat mahika laban sa kanila, at ang pinakamainam na paraan para mapabagsak sila. Kinabukasan, sinimulan ni Rose ang physical training at hinihikayat siyang tumakbo ng malakas. Kahit iba ang mga pagsasanay na ito, kumpara sa pagbasa na una niyang naranasan, naging obsessed si Sato sa training, kaya umakyat pa siya ng bundok para mag-ensayo hanggang sa mamula ang kanyang mga paa at sumakit ang kanyang mga binti. Bumagsak siya sa lupa dahil sa sobrang pagod, lumapit ang babae at ginamot siya sa isang haplos na nagpagaan ng kanyang sakit. Lumipas ang mga araw at nagsimulang makipagkompetensya siya si Sato sa iba na mas malakas at mas mabilis kaysa sa kanya. Dahil matagal na silang nagsasanay, pagkatapos ng 30 araw bumalik sina Rio at Inokia para obserbahan ang progreso ni Sato at napansin nila ang malaking pagbabago sa kanya. Lumakas siya ng husto at nakakabuhat na ng malalaking bato sa kanyang likod. Samantala si Rose ay patuloy na nagbabantay sa kanya at tinatrato siya ng mahigpit at paminsan-minsan ay nilalait ang kanyang payat na katawan kumpara sa bago niyang lakas. Dumating ang hari at hiniling kay Rose na bitawan si Sato at ibalik siya sa kanyang pamilya para makasama niya ang mga ito. Pero sumagot si Rose, "Sandali, sino ba itong si Sato? Siya ang pinakamabangis na mandirigma na mas malakas pa kaysa sa ibang bayani." Makalipas nito, ipinakilala ang grupo kay Sato bilang pinuno na responsable sa kanilang training. At kabilang sa mga miyembro ng team ang isang bagong babae na si Celia na anak ng hari ng kaharian. Nagsimulang magkwento si Sato tungkol sa mga araw na ginugol niya dito at sinabi nung una, "Hindi ko matiis ang matinding kapaligiran at istriktong training. Pero kalaunan nasanay ako at naging masaya kasama kayong lahat." Isang beses nilapitan siya ni Inokia at pinuri ang kanyang mga kalamnan at nagsabi, "Napakatibay ng katawan mo." Namula si Sato pero pinutol siya ni Rio at nagsabi dapat may mabigat na dahilan kung bakit tayong lahat ay magkakasama. "Kaibigan, hindi ka lang basta napadpad dito ng aksidente." Sumagot si Sato ng may kasiyahan,
Pagkatapos lumabas siya kasama si Rose at nagtanong saan tayo pupunta ngayon. Sagot ni Rose, pupunta tayo sa bundok halika at malalaman mo ang lahat. Pagdating nila sa tuktok, sinabi ni Rose, bumaba ka at siguraduhin mong makuha ang ilang tanks para sa atin at ibalik mo dito. Nang sinubukan ni Sato, bumaba na takot siya at nakiusap kay Rose na huwag siyang pilitin dahil alam niya ang panganib ng mga tanks. Pero ipinilit pa rin ni Rose at nagbigay ng mga tagubilin. Hinagis pa niya ang mga tanks palayo mula sa lugar. Nalito si Sato at nagdasal sa Diyos na sana mailigtas siya sa sitwasyong ito. Biglang lumitaw ang isang higanteng oso at nagsimulang habulin si Sato na tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Pero biglang nakahanap siya ng tapang at tumayo para harapin ang oso. Kahit pinaligiran siya ng hayop mula sa lahat ng panig, nagdesisyon si Sato na tumakbo patungo sa tubig, tumalon siya hanggang sa mahirapan ng oso na maabot siya. Makalipas ang ilang sandali, lumabas siya mula sa tubig at umupo sa ilalim ng puno para huminga at mag-isip kung ano ang susunod. Nagsabi siya sa sarili, kailangan kong manghuli ng mga tanks at bumalik agad para hindi ako manatili rito ng matagal. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng isang kuneho na tila sugatan, kaya ginamit ni Sato ang kanyang mahika para pagalingin ito. Pero kumapit ang kuneho sa kanya at ayaw lumayo. Sinubukan niya itong hiwalayan at nagsabi dapat kong idirekta ang kuneho sa mga mandaragit na maaring kumain dito. Kaya iwan na lang natin ito dito. Pero nanatili pa rin ang kuneho sa kanyang tabi. Kaya ginamit niya ito para hanapin ang mga tanks. Matagumpay na dinala siya ng kuneho diretso sa kinaroroonan ng oso, kung saan nakita niya ang mga ito sa isang lugar na napapaligiran ng maliliit na kama na walang epekto sa kanila. Iniwan niya ito at uminom mula sa dagat, habang ang kuneho ay patuloy na sumusunod sa kanya. Lumipas ang panahon at sa isang gabi ng gutom, nagsimulang sumakit ng matindi ang tiyan ni Sato at hindi siya natulungan ng kanyang water magic. Kaya binuhat niya ang kuneho papunta sa isang freshwater pond. Pero biglang bago pa man sila makarating, nagpanic ang kuneho at umakyat para magtago sa itaas ng puno. Nagtataka ito kung ano talaga ang nangyayari. Hindi ka ba natatakot sa oso o baka natakot ka sa tubig? Pero sa likod nila may lumitaw na higanteng ahas na hindi nabanggit sa libro at parang uhaw sa dugo. Sa sandaling iyon, napagtanto ng binata na wala siyang kapangyarihan para gawin ang anuman, kaya nagpasya siyang huwag na itong pansinin at magpatuloy. Pagkatapos, nagpunta si Sato papunta sa oso para manghuli nito na may balak na patayin ito. Pero nang dumating siya, nagulat siya. Nakita niyang nilapa at pira-piraso na ang bangkay sa paligid. Nagtanong siya sa sarili ano ang nangyari at sino ang pumatay sa kanila. Baka si Rose ba ang gumawa nito? Pero hindi pala, dahil pinatay sila sa isang kakatakot na paraan at mukhang ang ahas na nakita nila kahapon ang may gawa nito. Nakatutok si Sato at nakita ang maliit na oso na buhay pa at ito'y nagpasiklab ng kanyang galit at lungkot para sa nawalang pamilya. Idineklara niya, ipaghihiganti ko ang kawawang osong iyon. Hiniling niya sa kuneho na dalhin siya sa kinaroonan ng ahas. At sumang-ayon ang kuneho. Dumating sila sa lungga ng ahas, kung saan naroon ang maliit na oso. Puno ng paghihiganti, hinikayat ni Sato ang sarili at pinakawalan ang palaso na tumama sa isa sa mga mata ng ahas at nabulag ito. Pagkatapos, sinubukang harapin ahas sa pamamagitan ng ikalawang atake na nakatuon sa kabilang mata, pero hindi ganoon kadali ang ahas. Sinubukan nitong ikulong si Sato, pero handa siya gamit ang kutsilyo na nagdulot ng malalang sugat. Naging desperado ang ahas habang si Sato ay nakaramdam ng lason mula sa kanyang sugat, pero hindi niya sinayang ang pagkakataon at agad gumamit ng healing magic sa sarili. Sinubukan niyang tapusin ang laban, pero nakaganti ang ahas at muntik na siyang tapusin gamit ang buntot nito. Pero biglang dumipensa ang maliit na oso para protektahan siya. At dito tinipon ni Sato ang kanyang lakas at umatake ng buong galit hanggang sa napatay niya ang ahas. Pero naubos ang kanyang mahikal na lakas at hindi na niya magamot ang sarili, kaya umupo siya para magpahinga. Biglang bumangon muli ang ahas. Habang si Sato ay nakaramdam ng pagsuko at sinimulang sisihin si Rose sa lahat ng nangyari, at sinabi, ikaw ang dahilan ng lahat nito. Wala pang ganitong nangyari sa akin dati. Pero biglang bumaba si Rose mula sa langit na parang kidlat. At sinabi, anong nangyayari? Bakit ka sobrang tensyonado? Dumating ako agad hanggat kaya ko? Pagkatapos, inatake ni Rose ang ahas gamit ang kanyang buong lakas hanggang sa bumagsak lahat ng depensa nito sa loob lamang ng ilang segundo. Namangha si Sato at nagtanong, paano mo nalaman na may panganib at paano mo ako natagpuan? Ngumiti si Rose at ipinaliwanag na, alam mo ba ang kunehong kasama mo iyon? Ay alaga ko, ipinadala ko iyon para bantayan ka. Tungkol naman sa ahas, ang lakas nito ay katumbas ng isang buong hukbo.
Nagtagumpay ka kaibigan sa pagsubok ng napigilan mo ito. Sa puntong iyon, nakaramdam si Sato ng sama ng loob dahil parang inalok siya ni Rose ng kamatayan gamit ang kanyang sariling kamay. Pero pinakalma siya nito at nagsabi huwag ka nang magalit, simple lang ito. Pagkatapos ipinag-utos ni Rose na alagaan ni Sato ang oso bilang alaga at dinala siya sa tuktok ng bundok. Sinabi ni Rose mag-ingat ka dahil makakasama kita sa darating na digmaan, hindi na tayo palalampasin ng mga demonyo. Sumagot si Sato. Sige, sa ibang lugar nagbukas ang bagong eksena habang nakikipag-usap si Amelia sa Demon King at iniulat na ang nakaraang pag-atake ay hindi sapat at na ang mga tao ay may napakalakas na kapangyarihan. Kasabay nito sinabi ng kanilang doktor na ang hayop na kanilang hiniling ay handa na at ang lumitaw sa anyo ng ahas ay siya ring nilalang na umatake kay Sato dati. Pero ang kaibahan ngayon ay humina ng husto ang dami ng lason nito na nangangahulugang sa estadong ito mananalo sila sa digmaan nang hindi mawawala ng kahit isang sundalo. Sa kabilang banda, kumakain si Sato ng karne ng oso na pinangalanan niyang Blue. Pagkatapos dumating si Rose at sinabi sa kanya, mayroon tayo nitong oso, kaya dapat gamitin natin ito sa trabaho. Kasama natin, nagtanong si Sato na may gulat papakilusin ang isang oso. Paano ito makatulong sa atin? Sumagot si Rose, hindi ko ito papakilusin. Ikaw ang gagawin kong magtrabaho. Sige, buhatin mo agad ang oso at hilahin ito. Isipin mo na nasa digmaan ka, kasama ang iyong mga kasamahan na sugatan, at dapat mong tulungan sila. Kailangan mong magsanay at maging mabilis para mailigtas ang sarili mong buhay. Hindi naging maganda sa pakiramdam ni Sato ang mga salita niya. Pero wala siyang nagawa, kundi sumunod, kaya nagsimula siyang magsanay, kasama si Rose, na nag-ayos ng grupo ng mga sundalo na gaganap bilang mga hadlang na maaari niyang kaharapin. Lumipas ang mga oras at nagpatuloy si Sato sa pagtakbo ng 4 na oras na sunod na walang kapaguran hanggang sa maubos ang kanyang lakas at napayuko sa lupa. Hindi na siya makagalaw pa. Kaya umupo siya para magpahinga sandali at nakipag-usap kay Rose. At pagkatapos kinuha ang kanyang oso at bumaba para tuklasin ang lungsod. Doon nagsimulang tumingin ang mga tao nang may pagtataka. Paano nagagawa ng binatang ito na buhatin ang isang oso at maglakad na parang normal lang? Ano ba ang kwento niya? Samantala mukhang api o parang baliw si Sato. Mabilis lumipas ang oras at sumama si Sato kay Rose para gamutin ang mga bayani kung sakaling masugatan sila sa kanilang matinding pagsasanay bilang paghahanda sa darating na labanan. Sa oras na iyon, nakasalubong nila si Inokia at dalawa pa at sabay-sabay silang nagpunta sa training site. Biglang naramdaman ni Sato na may papalapit sa kanila ng napakabilis. Lumitaw ang mga bandido na may nakamatay na balak para patayin sila, kaya napilitan ang grupo na lumaban pabalik. Ginamit naman ni Kia ang kanyang kakayahan sa kidlat para alisin ang mga umaatake bago pa man sila makahinga. Pagkatapos ay dumami ang mga ligaw na baboy, mga daan, hindi, mga libo ang lumitaw at umatake sa kanila. Sinubukang iligtas sila ng maliit na oso. Pero sa kasamaang palad na bundol si Sato ng biglang lumapag na sasakyang panghimpapawid, habang si Inokia ay masyadong malayo, kaya parehong nahulog sila sa dagat at nawala ng malay. Nagising si Sato matapos subukan siyang buhayin ni Inokia. At nang makabalik ang malay nila, natuklasan nilang malayo na sila sa orihinal nilang kinaroroonan. Sinabi ni Sato, hindi na natin alam kung paano makakabalik ngayon. Lumuba ang sitwasyon, kaya kailangan nating maghanap ng lugar na may mga halaman. Kaya nagtungo sila sa isang ligtas na kuweba para magpahinga, at ang natira na lang nilang gawain ay humanap ng pagkain. Sinabi ng isa sa kanila, iwan ninyo ito sa akin, at huwag kayong mag-alala. Kaya nagtungo siya para linisin ang tubig, gamit ang kuryente at agad nagbuga ng apoy at naghanda ng isda. Umupo silang lahat para kumain. At habang lumilipas ang oras, ay nagsimulang umunlad ang kanilang relasyon. Habang sila ay nakaupo, may lumabas na mga unggoy na mukhang cute, pero madaya ang itsura. Dahil ang mga tila mahinahon na unggoy na ito ay nakalalasong. Agad na kumagat ng isa sa mga dalaga ng hawakan nito. Napahimatay siya dahil sa lason at nagmadali si Sato na itaboy ang mga unggoy para gamutin siya. Nang makabalik ang malay natapos ang araw at bumalik ang mga kasama sa Royal Palace. Sa daan na padaan sila sa lugar kung saan pinatay ang pamilya ng oso at pagdating ni Sato sa tagpo, ay ramdam niya ang malalim na lungkot na parang nawala sa kanya ang mahal sa buhay. Pagkatapos nito, hiniling ng hari kay Rose na bumalik at pangunahan muli ang hukbo, ngunit tumanggi si Rose at sinabi simula ng huling pag-atake ng demonyo na tumagal ng isang buong oras at nawala lahat ng aking sundalo habang hindi ko sila mailigtas. Hindi ko na nararapat mamuno sa hukbo. Humingi siya ng kapalit,
Sinubukan ng hari na pag-aani ng usapan at sinabi bitawan mo na hindi ito buong kasalanan mo at hindi kami magtatagumpay kung wala ka. Pero ipinahayag ni Rose ang kanyang matinding sakit at sinabi, kahit kalimutan ko ito, palagi akong aalalahanin ng sugat ko sa aking kawalang lakas at pagkukulang dahil hindi ko sila maprotektahan. Pero inyong kamahalan tiniyak ko na iba ito ngayon dahil may mga bagong bayani tayo. Nakita ko si Sato at kumpiyansa kung kayang niyang pagalingin ang mga nasugatan sa labanan. Taglay niya ang kakayahan na hindi katulad ng sinuman sa lungsod. Kaya maghintay kayo at makikita ninyo, natuwa ang hari at sinabi mabuti palagi kung pagtitiwalaan ang sinasabi mo. Doon nagtapos ang pag-uusap nila, samantala naghahanda ang mga demonyo at ang kanilang kagamitan para harapin ang hukbo. Kasama nila ang isang kilalang knight na tinatawag na Black Knight, na pinakamalakas na figura pagkatapos ng hari at may walang hanggang madilim na kapangyarihan. Sa pag-usap ni Amelia at ng Demon King tungkol sa isang mahalagang bagay, isang higanteng puno ang bumagsak mula sa langit at winasak ang tulay na kanilang binubuo at hindi maintindihan ni Amelia bakit bumaba ang troso na iyon. Pero alam ng lahat na binunot ito ni Rose nang may pang-aasar bago siya mabilis na umalis. Sa lungsod nagdadala si Sato ng mensahe sa utos ni Rose at nagtungo sa pribadong klinika ng doktor kung saan nakilala niya ang nakababatang kapatid na babae ng doktor na agad nakilalang kasapi ng rescue team at tinutukoy na alagad ni Rose. Ang pangalan niya ay Flora Satu at hiniling niyang makipagkita sa nakatatandang kapatid. Ngunit sinabi niyang abala siya sa paggagamot ng isang pasyente. Kaya maghintay muna. Kasabay nito abala ang doktor sa paggagamot ng isang batang bata at namangha si Sato sa kakayahan ng doktor. Dahil nakakabilib at tila lampas sa imahinasyon, gumaling ang bata sa loob ng ilang segundo. Napansin ng doktor na pinapanood sila ni Sato at Flora mula sa pinto, kaya lumapit siya para makipag-usap. Iniabot ni Sato ang liham mula kay Rose at nang binuksan at binasa ito ay nagulat siya sa hindi inaasahang nilalaman, kaya agad niyang isinara ang liham para walang makapansin. Biglang pumasok ang isang estranghero at inanunsyo ang 3 malulubang sugat na nangangailangan ng agarang paggamot. Nagbigay ng tagubilin ang doktor at agad nagtungo ang 3 sa pinangyarihan ng aksidente, kung saan bawat isa ang tumanggap ng responsibilidad sa pag-alaga ng pasyente. Sobrang tensyonado si Sato dahil ito ang unang beses nagagamot siya ng iba, bukod kina Inokia at Rio, at inalalayan siya ng dalawa na nagbigay ng ilang tagubilin para tumaas ang kanyang kumpiyansa. Kaya sinimula ni Sato na matagumpay na gamitin ang kanyang spell sa paggaling at matagumpay niyang ginamot ang pasyente ng may kadalian. Matapos ang paggamot nagpatawad siya at nagpaalam sa doktor at sa kanyang kapatid at sila ay umalis sa klinika. Bago sila maghiwalay iniabot ng doktor ang isang liham sa kanyang kapatid at nang basahin ang nilalaman ay labis na nagulat si Sato dahil ang liham ay tila may malaking kabuluhan tungkol sa binagit na mga grado. Samantala, pinag-uusapan ni Rose ang nilalaman ng liham kay Flora at naglabas ng kuwento si Sato na nagpunta siya upang bumili ng prutas mula sa isang matandang lola. Doon lumapit ang batang apo ng lola at sinabi ikaw lamang ang makakagawa rito at tingnan mo kung ano ang mangyayari. Tinitigan ni Sato ng diretso ang mga mata ng bata at doon siya nabigla. Nakita niya mismo ang kinabukasan ng digmaan. Nasaksihan niyang lahat ng kanyang mga kaibigan ay mamamatay dahil lang sa isang tao, ang Black Knight. Lubos na nabigla si Sato. Sinabi ng bata tapos ng aking mensahe ngayon nasa iyo na guro ko. Sundin mo kung ano ang gagawin mo sa impormasyong hawak mo. Pagkatapos umalis ang bata at iniwan siyang tulala at hindi makaproseso ng kanyang nakita. Nagtatalo ang kanyang isip at nagtanong siya sa sarili. Dapat ko bang balewalain ang mga salitang iyon o kumilos? Dapat ko bang sabihin kay Rose para makapaghanda siya? Hindi ko alam ang gagawin ngayon. Nanginginig ang kanyang isipan sa pag-aalinlangan bago siya biglang humabol sa bata para humingi ng karagdagang paglilinaw. Pero hindi niya ito naabutan at mabilis itong naglaho sa kanyang paningin. Umalingaw-ngaw ang mga salita nito. Ikaw lang ang pag-asa para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Nagtulak sa kanya ng mas matinding kalituhan. Pagkatapos nakipagkit sila sa pinuno ng hukbo at nagtanong si Sato tungkol sa pinagmulan ng batang nakita niya kamakailan, sinermonan siya ng pinuno at sinabing sila ay tinatawag na mga fair ones of humanity. At sila ay sobrang bihira. May taglay silang espesyal na kakayahan na nakikita ang hinaharap sa lahat ng detalye nito. Nagtanong si Sato tungkol sa kanila saan ko sila makikita. Sumagot ang babae, ang mga fair ones ay nakatira sa ibang mundo. Isang mundong ganap na naiba sa atin at makakasalubong lang sila kung may malaking trahedya na mangyayari.
Umuwi ka na muna, ako ang bahala sa ilang bagay at pabalik ako sa iyo. Isinantabi niya ito at nagtungo sa hari at ipinaliwanag ang nangyari. Sinabi niyang ito ang matinding galit ng mga demonyo na magbubunsod ng malakas na atake laban sa atin. Nagpasalamat ang hari kay Rose sa mahalagang impormasyong ito at iniutos sa kanyang mga sundalo na tawagin ang mga bayaning mahika sina Inokia at Rio. Pagdating nila ay nagtipon sila kasama ang hari na nagbigay ng buwad ng pinakahuling kaganapan. Ipinaliwanag ang mga taktika at nagbigay ng mahalagang payo para sa paghahanda sa darating na digmaan. Samantala, si Sato ay mag-isa at nag-alinlangan kung ano ang gagawin. Naglalaro sa kanyang isipan ng maraming tanong. Maaring totoo ba ang mga salita ng bata? At kung totoo nga siya lamang ba ang makakapigil sa mangyayari? Paano mangyayari iyon kung isa lang siyang mahina at tagapagpagaling na wala namang taglay na kakayahan na naintindihan niya? At bakit sa kanya lamang ito ibinulong at hindi sa ibang bayani? Dumami ang mahaka-haka sa kanyang isipan na walang kasagutan. Lumapit si Rio sa tabi niya at sinabi, kanina kasama ko ang hari, at sinabi niyang magsisimula ng digmaan. Pero nakakakaramdam ako ng kakaibang takot. Natatakot akong mawalan ng mga pinakamamahal ko. Mga kaibigan ko, anuman ang mangyari, ipagtatanggol ko kayo. Dumating din si Inokia at mahinahong nagsalita. Sinabi niyang nararamdaman din niya ang parehong takot sa digmaan at hindi siya sigurado kung kaya pa niyang luban ng may parehong alab tulad nung una siyang napadpad dito. Pinatibay sila ni Sato at sinabi, kayo ang malalakas at ang mga demonyo ang dapat matakot sa inyo. Nakadama sila ng ginhawa at lumaganap ang kumpiyansa sa kanilang tatlo, kahit nanatiling mabigat ang pangkalahatang sitwasyon. Nagtapos ang araw at kinabukasan tinipon ng hari ang lahat at nagbigay ng talumpati puno ng tagubilin. Sinabi niya, eksaktong 2 taon na ang nakalipas, nakipaglaban tayo sa mga demonyo at tinalo sila. Pero ngayon iba na ang sitwasyon. May kasama tayong 2 bagong bayani na nagpapalakas sa atin ng higit pa kaysa dati, kaya paano tayo magiging pinakamalakas? Hindi ba ninyo nakikita ang takot sa inyong mga mukha? Mga sundalo ko, lumaban kayo. Ipakita ang inyong tapang at huwag ninyong hayaan na pahiyain kayo ng kalaban kahit gaano pa sila kalakas. Nagsigawan ng hiyawan ng mga tao bilang tugon sa panawagan ng hari. Samantala, ang rescue team ay naghanda at nagtipon sa isang lugar para isagawa ang battle plan at ayusin ang kanilang posisyon. Napagdesisyunan na ang mga sundalo ang nasa unahan, habang ang mga healer kasama sina Sato at si Miss Flora ay bubuo ng likurang linya para madaling makagalaw kung may masugatan. Samantala, ang pinuno ng hukbo na pinangungunahan nina Inokia at Rio ay nanatiling tapat sa mga tagubilin. Sa ganitong kapaligiran, nagising ang diwa ni Sato at sinabi niya sa sarili na kapag pasya na ako, babaguhin ko ang kapalaran at hinaharap na ipinakita sa akin. Kasama sina Rio at Inokia, babalik tayo at hindi ko hayaang magdusa silang nag-iisa. Nagtanong si Sato tungkol sa anyo ng mga demonyo at ipinaliwanag ni Rose na sila ay kahawig ng karaniwang tao, pero may mga sungay sa ulo na nagbibigay ng lakas na lampas sa kakayahan ng tao. At ang mga pinuno ng demonyo ay may lakas sa ibang antas. Sa madaling salita, nakakatakot ang kanilang enerhiya. Nagtanong si Sato kay Rose, natatakot ka ba sa labanan? Buong kumpiyansa siyang sumagot, hindi ako gaanong natatakot. Sa kabaligtaran, nasasabik ako na protektahan ang aking mga kaibigan at gagawin ko ang lahat para matiyak na walang masaktan sa kanila. Ang mga salitang ito ay nagpasiklab sa alab ni Rose habang inaalala ang kanyang nakaraan. At sinabi, 2 taon na ang nakalipas noong tayo ay magagandang kabataan at nalaman nating may inihahanda ang mga demonyo. Pero hindi natin lubos na naunawaan kung ano iyon o kung kailan sila aatake. Hindi natin ito binigyang pansin noon. Kaya sinisisi ko ang sarili ko. Kahit pa ikaw ang pinagalitan ko, dahil akala ko nakikinig ka sa lahat ng sinasabi namin. Ikinuwento ni Rose na sa gabing iyon lumabas siya kasama ang kanyang team sa dilim para obserbahan ang mga demonyo. Pero sa kasamaang palad, wala silang nakita na malinaw. Pinilit niyang hilingin sa kanyang team na matulog bilang paghahanda sa pagpapatuloy ng paglalakbay. Kinabukasan sa ikalawang araw, ipinagpatuloy nila ang kanilang paghahanap hanggang sa matagpuan nila ang mga bakas ng kuko ng hayop na nagpatunay na ang lugar na ito ay pag-ari ng mga demonyo. Kasabay nito, nakita nila mismo ang mga demonyo na marahas na nangangaso ng mga baboy. Napansin sila ng demonyo at nagsimulang bumigkas ng mga mahiwagang salita para takutin sila. Sa sandaling iyon, labis na nagtitiwala si Sato sa sarili niya at nagpasya na protektahan ang lahat, kaya mabilis siyang sumugod gamit ang kapangyarihan ng hangin. Pero mahina ang epekto ng hangin laban dito at hindi niya ito naiwasan, kaya nagtamo siya ng ilang sugat.
Natagpuan niyang napapalibutan siya ng mga kutsilyong iba-iba ang laki habang nakatayo ang demonyo sa ibabaw niya at umatake at nagsabi wala ka ng paraan para makaligtas sa labang ito. Pero hindi nawala ang kanyang tapang at nagpatuloy ang palitan ng laban sa magkabilang panig. Inatake ni Rose ang demonyo gamit ang buong lakas niya, pero nabunyag ang kanyang mga galaw at walang silbi kaya nagtamo siya ng sugat sa kanyang mga mata. Hindi niya magamot ang kanyang sugat dahil isinumpa ang espadang ginamit laban sa kanya. Sinubukan pa niyang umatake muli sa galit, pero tinamaan siya ng demonyo ng isang malakas na suntok sa kanyang binti na halos kumitil sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon namagitan ang kanyang katulong na may halakak at isinakripisyo ang sarili para mailigtas siya na labis niyang ikinalungkot. Pinilit niyang magpakatatag at nagsimulang humingi ng tawad sa kanya. Hindi makapaniwala lahat ng ito ay nangyari dahil sa kanyang padalos-dalos. Ngumiti ng mapanukso ang demonyo at nagsabi nag-enjoy akong labanan ka. Pero mukhang mahina ka na habang papalapit ang katapusan, tumindi ang laban at biglang sumugod si Rose na puno ng matinding galit. Hawak ang espada at nagbigay ng makapangyarihang hampas hanggang sa itinaas niya ito para ibagsak mula sa itaas ng ulo ng demonyo na ikinabagsak nito sa lupa at idineklara ang pagtatapos ng kanyang laban. Pagkaraan bumalik si Rose sa hari at nakiusap, alisin ninyo ako sa pagiging knight. Hindi ko nararapat na pamunuan ng hukbo. Matapos ang nangyari, pagkatapos ay iniwan niya ito at lumakad palayo lubog sa matinding kalungkutan. Hindi siya nakipag-usap kanino man ng higit sa isang buwan. Maliban sa kanyang pagdadalamhati, makalipas ang ilang araw dumating ang isa sa kanyang mga kaibigan para kumustahin siya at hilingin na bumalik siyang muli upang pamunuan ng hukbo. Pero mariin niyang tinanggihan. Nanatili siyang mag-isa sinisisi ang sarili para sa lahat ng nangyari. Samantala may ilang mga sundalo na nasawi ang lumapit sa kanya at nagsabi hindi ikaw ang may kasalanan. Pinapatawad ka namin at mahal ka pa rin namin dahil isinakripisyo namin ang aming buhay para sa iyo. Pero hanggat nabubuhay ka dapat mo kaming ipagiganti. Sinabi ng commander sa kanyang sarili. Tama na ang usapang ito bumanggon ka at lumaban agad. Sa sandaling yun nagsimulang makaramdam ng sigla ang babae, kaya nagpasiya siyang bumalik upang pamunuan muli ang hukbo at maghiganti para sa pagkamatay ng kanyang mga kasama. Mula sa araw na iyon, nagsimula siyang magsanay ng mga sundalo sa pinakamataas na antas. Habang lumilipas ang mga araw labis na naguguluhan si Sato, at nagtanong sinabi mong magsasanay ka ng mas malalakas na sundalo. Kaya paano ako makikinabang mula sa iyo? Kung mahina ako at wala akong kakayahang magamit sa iyo. Matatag na tumugon ng babae, huwag kang mag-alala kaibigan, malakas ka at makapangyarihan. Kung hindi ka malakas, hindi mo kakayanin ang mga matitinding pagsasanay na ito. Magtuon ka sa iyong pagsasanay hanggang dumating ang oras ng labanan at magtagumpay tayo. Kailangan ko ring patayin ng isang tao, kahit ano pa ang halaga. Mukhang may mga lumang usaping kailangang tapusin. At nagtapos ang araw ng ganoon. Kinabukasan nagising si Sato, nang balisa iniisip ang maaring mangyari sa darating na labanan. Sinubukan nilang patawanin siya at pakalmahin ang kanyang tensyon. Pero nanatili siyang tahimik. Pumasok si Rio at nagsabi sa kanila, hindi sapat ang mga salita halika at mag-ensayo tayo papalapit na ang hukbo ng kalaban. Sa tuktok ng bundok, nagtipon sina Rio at Inokia, kasama si Sato, para pagmasdan ang paparating na mga demonyo. Pero biglang nawala sa paningin nila ang mga ito at kalaunan na pagtanto nilang nagtayo ito ng bitag. Gamit ang illusion magic na nagpalabas na nagmumula ang kalaban sa ibang direksyon. Mabilis na naunawaan ng mga bayani ang sitwasyon at bumaba para lumaban. Nakatayo si Sato kasama si Rose na nagbibigay ng dagdag na tagubilin sa mga sundalo nang biglang pumasok ang dalawang sugatang sundalo. Agad silang ginamot ni Sato at habang inaalagaan niya ang isa sa kanila, narinig niya ang usapan na may isang ahas na sumisira sa kanilang hanay at pumapatay ng walang tigil. Nagtanong siya maaring ito ba ang parehong ahas na napatay na noon ni Rose. Pero ipinaliwanag ni Rose sa kanya na ang kanyang papel ay maging healer at hindi lamang isang mandirigma at dapat iwan niya ang tungkulin ng labanan sa mga pinuno habang nagpopokus siya sa pagpapagaling sa mga sugatan para hindi manghina ang kanyang loob. Lumipat ang eksena sa battlefield kung saan umabante ang Black Knight ng may kumpiyansang hakbang. Ayaw niyang umatake kanino man, kundi sinusuri ang mga sundalong tao at humahanga sa kanilang kangkahinaan, habang naghahanap ng malakas na kalaban para patunayan ang kanyang lakas. Habang nagbabalak na salakayin ang isang sundalo mula sa likod, tumawa siya ng mapanukso at nagsabi kayong lahat ay mga mahihinang nilalang.
Hinahanap ko ang malakas na makakapawi sa aking pagkabagot sa labang ito. Ang Black Knight ay nasa estado ng tunay na kabaliwan. Nagtipon sina Rose at Sato kasama ang kanilang team habang sinimulang talakayin ni Rose ang tungkol sa Black Knight at ang kanyang kapangyarihan. Naalala ni Sato ang mga naunang bisyon at nagsimulang maniwala sa mga salita ni Rose. Ang Black Knight ang pinakamapanganib na kalaban sa kanilang lahat at kailangan siyang alisin sa lalong madaling panahon. Hinati ng mga sundalo ang kanilang mga sarili at nagpasya na ang mga mandirigmang sundalo ang abante sa harap ng linya. Habang ang mga healer tulad ni Sato at Miss Flora ay nasa likurang linya para mabilis na makapagbigay ng lunas sa mga sugatan, mahigpit na nagbigay ng utos ang mga pinunang hukbo. Umabante si Sato habang si Rose ay patuloy na nagbibigay ng dagdag na tagubilin. Biglang sumugod ang Black Knight, kasama ang ilang mandirigma habang ang mga sundalong tao ay nagsimulang lumaban. Pero tila hindi siya tinatablan. Tumatawa siya nang mapanukso sa kanilang kahinaan at nagsabi naghahanap ako ng tunay na malakas at hindi mga mahihinang gaya ninyo. Sa kabila ng pagsubok ni Rio at mga atake ni Inokia gamit ang light magic at espada, naibalik lang ang mga ito at wala ni isa sa kanila ang nakasakit ng sapat na pinsala laban sa kanya. Mabilis na sumugod ang babae papunta sa Black Knight at inatake ito mula sa likuran gamit ang isang hindi inaasahang atake na nagpabagsak sa kanya sa lupa at hindi makakilos. Sinundan ito ng isang nakamamatay na hampas tatapos sa kanyang kakayahang magsalita. Ibig sabihin natalo siya bago pa siya makaganti. Nang lumapit si Rio para tapusin siya, isang mapanuksong halakak ang nanggaling sa Black Knight at nagsabing nagbibiro lang ako sa inyo. Hindi ba ninyo pinaniwalaan ang kuwento? Sa sandaling iyon tumindi ang laban, sunod-sunod na tinamaan ng mga atake mula kina Rio at Inokia ang Black Knight, habang sinasaksak siya ng babae gamit ang espada hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Sa kanyang pagsuko naging malinaw na hindi na niya mabigkas ang salitang reflection. Nagbigay ito ng pagkakataon sa mga bayani para maghiganti. Puno ng galit lumapit si Sato at sumigaw sa Black Knight at nagsabi lumapit ka. Iniisip mo bang mapatay mo ang aking mga kaibigan? Habang narito ako ang tatapos sa iyo. Kasabay ng pag-init ng damdamin, nagsimula ang laban ng paghihiganti. Sumugod ang mga puwersa laban sa Black Knight sa pagtatangkang baguhin ang kapalaran at iligtas ang kanilang mga kaibigan. Gamit ang isang hampas pinalipad niya ang Knight ng malayo. Sa sandaling iyon, sinamantala ng binata ang pagkakataon at mabilis na sinuri ang kanyang mga kasamahan. Sa kabutihang palad buhay pa sila, mabilis niya silang ginamot at nabawi nila ang kanilang lakas. Noon nabasag ang suot na armor ng Black Knight at lumabas ang babae mula rito na labis na galit at tila handa ng puksain sila. Nagtanong ang mga kasama ni Sato sa kanya, ano ang gagawin natin ngayon? Sumagot siya tatakas tayo, binuhat ni Sato ang mga bata at mabilis na tumakbo habang sinusubukang pigilan siya ng Black Knight. Pero nabigo ito. Matagumpay na nailigtas ni Sato ang mga bata at bumalik siya mag-isa para salakayin ang Knight. Nagsabi ang Knight lumapit ka na sa akin. Kaya sige, inatake siya ni Sato gamit ang buong lakas niya at nagbigay ng sunod-sunod na mabilis na hampas. Biglang naharang ni Sato ang karamihan sa kanyang mga atake. At ang natira ay nagbasag ng isa pang bahagi ng armor ng babae. Sa sandaling iyon sumabog sa galit ang babae at umatake ng walang iniisip. Pero nalampasan siya ni Sato gamit ang kanyang kasanayan na panood ito ni Inokia at namangha sa lakas ni Sato. Samantala nagising si Rio at nakita si Sato na nag-iisa at matag na lumalaban ng buong tapang. Tinatanggap ang kanilang mga atake sa isa sa kanyang mga hampas na tuhog ang sarili niyang kamay. Pero ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para gamutin ang sarili at nagpatuloy sa pag-atake. Hampas sa kaliwa at kanan, hindi nagpatinag si Sato. Ibinuhos niya ang kanyang buong lakas hanggang lumapot ang usok sa paligid nila at biglang lumitaw siya muli upang palakasin pa ang kanyang mahika sa sukdulang antas at ipagpatuloy ang kanyang atake. Biglang lumipad ang babae palabas ng kanyang paningin. Dahil hindi na niya maintindihan ang nangyayari, sinamantala ito ni Sato at inatake ang babae nang may matinding galit, pero bigla niyang ibinunyag ang kanyang demonic hyalita at lumikha ng mabagsik na ipo-ipo sa paligid na nagtulak sa kanya palayo. Lumaki ng doble ang espada ng babae at matapos tiyakin ang kaligtasan ni Rio at mabawi ang kanyang kumpiyansa. Naghanda siya para sa isang makapangyarihang atake. Matapang na umabante si Sato papunta sa babae at ang Knight ay galit na naghihintay sa kanya. Nagpalitan sila ng mga atake. Bawat isa ay sumasaksak mula sa lahat ng direksyon, magkatumbas ang kanilang lakas. Ibinuhos nila ang kanilang buong sigla sa laban para sa kanilang bayan. Tumindi ang galit ni Sato
At lalo pang lumakas hanggang sa nagtagumpay siyang butasin ang depensa ng babae at naabot siya upang saktan ng buong lakas kanan kaliwa at mga hampas mula sa lahat ng direksyon. Walang awa niyang inatake ito gamit ang kanyang buong lakas. At sa huli matapang niyang natalo ang babae. Nang makita ng mga demonyo na natalo ang kanilang pinakamalakas na knight. Habang umatras ang mga demonyo at mabilis na kinaladkad ang kanilang mga sarili palayo sa labanan. Habang pabulong na nagsasabi kilalanin ninyo ang inyong hangganan mga duwag, agad na tumingin si Sato para gamutin ang mga sugatan. At lahat sila ay nagpasalamat sa kanya sa ginawa niya. Kasabay nito, nais ng mga bayani na tapusin ang higanteng ahas na nagbanta sa kaligtasan ng mga sundalo. Ayaw nang lumaban pa ni Sato kasama nila. Pero kinausap siya ni Rose at nagsabi sabihin mo sa akin kung paano mo nagawa ang lahat ng ito. Hayaan mong ang mga bayani ang humarap sa ahas, naintindihan ng binata ang kanyang ibig sabihin, at tinawag ang mga kasama bago sumama kay Rose, papunta sa lupay ng sumpa. Kumalat ang balita ng pagkatalo ng Black Knight at pagkakakulong niya bilang bihag ng digmaan sa mga tainga ng mga demonyo. Pero hindi makapaniwala si Amelia sa kanyang narinig. Tinanong niya ang pinakamalakas na tao sa kanilang mga sundalo, kung si Rose ba ang gumawa nito, at sumagot ito hindi. Isang binata na ang kakayahan sa paggaling ay higit pa kay Rose. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. Nanginig ang dalaga sa narinig at nagpasya na iurong ang kanyang hukbo para maiwasan ang karagdagang pagkatalo. Habang nagsabi alamin ninyo ito ang kalaban ninyo, walang hangganan ng mga demonyo at nananatiling arogante. Sa kabilang banda natalo ng mga bayani ang ahas at nagpasalamat at pinuri ni Rose si Sato para sa kanyang napakalaking pagsisikap sa labanan. Sa sandaling iyon napaiyak ang binata, at nagsabi akala ko walang silbi ako sa iyo at sa iyong paggabay lalo na ang mga salitang minsan mong sinabi sa akin. Maging pinuno ka, sapagkat hindi inaalala ng kasaysayan ang mga sundalo, binago ng mga salitang iyon ang aking buhay. Patuloy siyang umiyak ng ilang sandali hanggang sa madaig siya ng pagod. Dinala ang binata pa uwi, at kinabukasan ginantimpalaan hari ang mga bayani at sa wakas kinilala si Sato bilang isang bayani. Sa sandaling iyon tumawa ang binata, habang hinampas siya ni Rose, at nagsabi magpakita ka naman ng respeto na sa harap ka na hari ng bansa. Pagkatapos ay lumingon siya kay Buolo, at sinabi sa kanya, ikaw syempre hindi ka masyadong gumalaw mula sa iyong kinaupuan. Para kang kumakain ng hindi gumagalaw, at kahit ngayon mukha kang pakwan na naipit sa lugar, dapat ipatakbo kita ng kaunti. Nasa rurok ng kaligayahan ng binata. Pero biglang dumating ang isa sa mga tauhan ni Rose para ipaalam sa kanya na nais siyang makita ng hari ngayon. Agad na naglakad ang binata. At sa kanyang paglalakbay nakita niya ang lahat na nagtitipon sa paligid niya para magpasalamat sa kanya sa ginawa niya para sa kanila at maging ang pagbibigay ng mga regalo bilang kapalit ng kanyang pagliligtas sa kanila. Dumating ang binata sa kaharian at nakipagkita sa hari na nagsabi nais kong imbestigahan mo ang knight na nahuli natin at alamin ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga demonyo mula sa kanya. Sapagkat nararamdaman kong ang kanyang anyo ay nagpapahiwatig na pinipilit siyang gawin ang kanyang mga ginagawa. Sumagot ang hari, totoo nagbibigay siya ng impormasyon ng madali. Pero sa ngayon wala pa tayong nakukuha mula sa kanya at huwag kang mag-alala ang dalaga. Mismo ang humiling na makita ka. Sumagot ang binata sige at agad na umalis kasama si Inokia, papunta sa kanya. Sinabi ng dalaga, nais kong makita ka, nais kong makita ang tumalo sa akin. Sumagot siya, alam kong nagdurusa ka at nasasaktan mula sa kaibuturan ng iyong puso. Kaya hayaan mong tulungan kitang maintindihan kung bakit mo ginagawa ang lahat ng ito. Noong una nag-aalinlangan ang dalaga na magsalita, pero hinawakan siya ni Sato, inalis ang kanyang armor at ginamot ang kanyang mga sugat. Kaya bumalik ang dalaga sa kanyang normal na sarili, matapos ang pag-aalangan. Pagkatapos tinawag niya si Rose at pumasok sa kanyang silid at nagsabi sa kanya may dalawang pagpipilian. Kadapat mong piliin ang bagay na angkop sa iyo, alinman manatili kang bilanggo hanggang sa kamatayan o sumama ka sa akin at mangakong magiging tapat sa mga hukbo ng tao. Siyempre nasa iyo ang pagpili, pinili ng dalaga ang pangalawang opsyon at pagkatapos dinala siya ni Rose, pauwi at ipinaalam sa kanya na dapat siyang magsanay kasama si Sato araw-araw. Makalipas ang ilang panahon, ipinaalam na siya ay sasama sa isang misyong pang-eksplorasyon kasama ang hukbon ngayon at sa kanyang paglalakbay dadaan siya sa mga natitirang kaharian at hihikayatin silang maghanda para sa darating na labanan. Sinabi sa kanya ng binata, sige pagkatapos umalis siya. Pero sa kanyang paglalakad nakasalubong niya si Inokia na nagkataong kasabay niya
At nakilala rin niya ang maliit na batang babae na minsang nagpakita sa kanya ng hinaharap. At sinabi nito, nais kong ibalik mo ang pabor na ginawa mo para sa akin. Natuwa ang binata sa kanyang nakita at nagsabi humiling ka ng kahit ano. Dalaga sapagkat ikaw ang nagligtas sa mundo at hindi ako. Kung nais mo nang bituin mula sa langit, kukunin ko ito para sa iyo. Sumagot siya, hindi ko kailangan ng bituin o anuman. Ang aking ina lamang ay may sakit at nangangailangan ng agarang gamutan. Nais kong pumunta ka at pagalingin siya gamit ang iyong kakayahan. Sumagot ang binata mabuti, ngunit sa kondisyon na matuto pa ako ng higit tungkol sa inyong mundo. O dalaga. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa mundo ng mga halimaw at nagsabi sa kanya, tila kailangan mo ng aking kasama ko ang magbibigay sa iyo ng paglalakbay. Natuwa ang binata at nagsabi sa kanya, sige, at dito nagtatapos ang unang episode ng ating anime. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel Anime Saga PH at gawin nating umabot ng higit sa 2,000 ang likes sa video na ito para may pagpatuloy ko ang pag-upload ng mga episode.